YouTube, kamusta po? Magandang umaga, tanghali at good evening po sa inyong lahat. Mga nakakasama po namin at lagi po namin kakwentuhan. Dito po sa Papong TV, ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga utol. Kung bago po kayo dito, wag po nating kalimutang mag-subscribe. Syempre po, paki-like na rin po, paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga kapapong. Tayo po ay naghahatid ng tulong, nagba-vlogs po tayo para makarating tayo sa mga kaibigan natin na namumblema po sa paksang relasyon, ghosting, breakup, na-reject mga kapatid, ay napaka-devastating na kahit naman po sino ay malamang na malamang ay ayaw po nito mga utol. Marahil ang karamihan sa atin ay nagtataka, nag-iisip kung halimbawang kayo nga po ay nag-ghosting, nahiwalayan, ay kung babalik pa po ang dati nating minamahal. Today mga kapapong ay yan po ang tatalakayin natin ngayon dahil magbabanggit po tayo ng ilang mga signs na masasabi natin at may posibilidad na ito po ay temporary lang at babalik pa rin po ang dati. Pero bago po yan mga utol, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Welcome back po at bago po tayo dumiretso mga utol, nais ko po muna sana mag-invite na paki-like, paki-dalaw naman po tayo sa ating Papong TV FB page mga utol dahil dito po tayo naglalagay ngayon ng mga latest update natin. Syempre po mga bago po dito po sa Papong TV at sa mga nais po tayong makapanayam, makausap po sa isang one-on-one coaching yung ating PTV helpline at ating coaching session mga utol ay dito nyo rin po ako pwedeng maabot. Mag-iiwan po tayo ng link po sa ibaba para mas maging mabilis po at madali po ang ating koneksyon. Kung kayo po mga kapapong ay nakakaranas nito sa kasalukuyan, being ghosted, at talaga naman po parang ibinasura nga po tayo sa kasalukuyan, chances are, hindi po ito ang huli nating encounter sa kanya at mataas po ang percentage makabalik na siya po ay talaga naman pong magpaparamdam pong muli. Top 2 reasons po dito mga utol ay syempre hindi naman po ito nangyayari dahil directly assault or attack po sa atin. Kadalasan it concerns yung nararamdaman po ng isang dumper or halimbawa nga pong ex natin. Dito na nga po papasok yung aspeto ng attachment. Dahil nga po it concerns yung nararamdaman nila ay kadalasan nauuwi nga po sa pag-iwas or ghosting. Lalong-lalo na po yung medyo mga avoidant type. Reason of course ay hindi po nila ma-handle po ito sa kasalukuyan. Kaya nga po mas nagiging comfort zone, mas nagiging madali po sa kanila mga kapatid at mas patient po ang dating kung halimbawang sila po ay mananahimik. Number 2 po mga utol ay syempre karuktong din po ng number 1 na sila po ay nag-heal, nagdi-detox at napipili nga nilang platform ito na manahimik muna at umiwas muna. Ito ay kadalasan din namang nararanasan o halimbawa nga po nature ng isang tao, lalong-lalo na po kung masama po ang loob at nagkakaroon nga po ng mga negative emotions tulad ng takot o nababothered at nagkakaroon po ng mga guilt feelings, which is normal naman po sa isang relationship na naghiwalay pansamantala. Dahil alam naman po natin na kung siya po ay very active sa social media, liking us, talaga naman pong nagko-comment pa mga kapatid, ito po ay parang nire-revive po niya ang dating connection yung dalawa. Naniniwala po kasi ako na ang seryosong lalayo sa atin will always protect yung nangyayari sa kanya. Dahil alam niya na kayo po ay mag-o-observe kasama na po ng mga kaibigan natin. So by nature mga utol, kung halimbawang may itinatago siya sa atin or halimbawang gusto na po niyang mag-move forward na hindi po tayo kasama, kadalasan po dyan ay talaga naman pong isesekreto at ililigtas, gagawing safe ang situation niya. Kaya naniniwala po ako na pagka ito po ay binobroadcast or let's say lalo nga siya nagpaparamdam sa atin sa social media, ways or signs po ito mga utol na siya po ay muling babalik at kukonect po sa inyo sa tamang panahon. Number 3 po mga kapatid ay kung nababalitaan natin, may mga nakukuha po tayong update na ang ex mo raw or dumper ay nagparamdam or nagpakita sa mga kaibigan po natin. At pag nangyayari yan, ay nagkakaroon po ng situation kung saan nire-recall at parang binabalik-balik po niya. Yung tipong parang apologetic ang dating ng iyong ex mga utol ay talaga naman pong nakikita natin, nararamdaman pa rin po ng mga kaibigan nyo utol, yung nararamdaman pa rin po ng mga kaibigan nyo na binabalik at ikinukwento pa rin po ng ex mo ang natapos na o halimbawa nga pong nangyari. Yung parang nakikita mo na meron siyang pagsisisi at parang ipinararating sa'yo at parang nag-orchestrate siya ng isang situation or message para talagang directly makarating sa atin. Dahil alam po niya
na ang mga kaharap po niya ay mga kaibigan at common friends po ninyong dalawa. Babalik po tayo sa basic. Alam naman po natin na pag ang ex mo ay wala nang pakialam sa ating kapatid, ay talaga naman pong iiwasan o hindi na po babanggitin ang mga bagay na yan. Last po, but not the least, ito po simpleng-simple. Pagka ang ex mo ay gumagawa ng mga eksena, or let's say, naturally siya po ay nagre-reach out sa atin. Technically mga utol ay gumagawa po siya ng mga situation wherein magmumukha po itong casual at hindi po related ang nangyari sa inyong dalawa. Madalas nga rito mga utol ay magtatanong-tanong tungkol sa mga dati nating kaibigan, mga location, certain places, mga nangyari sa inyo, saan po nabibili ang ganito, at saan po nakakahanap ng mga ganito utol, or nasan po ang ganito. Mga iba-ibang situation kung saan hindi po natin siya paghihinalaan. Where obviously naman po na ito po ay isang way ng pag-reach out. Kadalasan dito mga utol ay pinakikiramdaman po ng ex natin kung maayos at may maganda po kayong reception or connection nga po sa kanya, na once naramdaman niya na positive po ang nangyayari, ay maaari po itong magkaroon ng chemistry at magdire-diretso nga po. Mataas po ang percentage mga kapapong na dito po nangyayari ang reconciliation or realization. Dahil ang mga ex natin ay may mga naramdamang negative or let's say pagka-toxic po ng nakaraan yung breakup. Pagka naramdaman po niya mga kapatid na maayos na po ang lahat, bumabalik po at nariri-attract po ang karamihan po sa mga ex-kapatid. Ang paliwanag po dyan ay hindi naman halos nawala ang nararamdaman po or pagmamahal ng isang tao sa atin, lalong-lalo na po kung medyo naging malalim at mahaba po ang relasyon natin sa kanya. Nagkataon lang po mga kapatid na nagkaroon po ng problema, confusion, distraction, nakuha po ang kanyang atensyon at talagang nagkasamaan lang po ng loob. Kaya nga po space mga utol at talaga naman pong positivity yung may pakita mo sa ex mo na hindi ka po nadudurog at nagkakaroon po ng negative reactions ang nangyari sa inyong dalawa. Importante at lagi po nating pinapaalala mga kapatid na pataas po dapat ang ating sarili at ang ating character, ang ating dating at approach po sa ating ex. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin mga utol, yung mga YouTuber po na Pilipino. Alagaan po natin ang ating pamilya. Stay safe po. Maraming salamat po, Papong TV. Yeah.